Pakiramdam ko itilayo, harap at inasa ay pag-ibig mo. Kulang pa ba sa pagmamahal ko? Noon at ngayon hinahanap ka, ang madama ko'y ang iyong pagsinta. Wagas mong pag-ibig, hindi nag-iibag. Pagsuri mo sana, imadama ko na. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal naming Diyos, pinupuri at dinadakila namin ang iyong banal na pangalan. O Jesus na aming Panginoon, samahan mo kaming muli sa umagang ito, sa aming pag-aaral, pakikinig, pagninilay at pananalangin patungkol sa iyong banal na mensahe sa amin. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang magiging tanglaw at magliliwanag ng aming isipan upang aming maintindihan at maisakatuparan ang nais mo na ipagawa sa amin. Nawa aming Panginoong Hesus, patuloy kami na hanapin ang daan at tugay-gayin ang tamang daan patungo sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay November 19, 2021, araw po ng Biyernes, 33rd week of Ordinary Time. At ang ating pong Gospel ay Luke 19 verses 45 to 48. Then Jesus entered the temple area and began to drive out the merchants. And he said to them, "It is written in the scriptures, 'My house shall be a house of prayer,' but you have turned it into a den of robbers." Jesus was teaching every day in the temple. The chief priests, the teachers of the law, and the elders of the Jews wanted to kill him, but they were unable to do anything, for all the people were listening to him and hanging on his words. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Ang gospel po natin ngayon ay matutunghayan din natin sa aklat o ebanghelyo ni Juan at sa ebanghelyo ni Marcos na halos may iisa ang tema. Alam natin ng lahat na kapag tayo ay papasok sa simbahan, alam natin na kapag ang nariyan ng simbahan, iyan ay isang lugar o isang tinatawag na espasyo upang ikaw ay manahimik, manalangin at makiisa sa mga gawain na pangsambayanan patungkol sa pagpapahayag at pagpapalalim ng pananampalataya. Alam nating lahat na kapag tayo halimbawa ay nasa Perpetual Eucharistic Adoration o kaya ay nasa chapel o nasa simbahan, yan ay isang lugar upang tayo ay maaring mag-rosary, maaring manahimik, maaring magdasal, maaring gusto lang natin bigyan ng kaunting kapayapaan o pakalmahin ang ating sarili kung lalong-lalo na ay punong-puno tayo ng stress sa mga lumipas na araw o linggo. At alam natin na pag tayo ay nasa loob ng simbahan, ito ang tamang lugar upang ang ating Diyos ay ating makapanayam, ating makaisa sa ating nais na gawin. At ito ay kailanman hindi maaaring mabago at kahit nung panahon pa ng ating Panginoong Hesus ay kanya nang ginawa. Alam natin lahat at batid na kung saan dito sa Ebanghelyo ay ipinagtabuyan niya ang mga magnanakaw, yung mga nangungulimbat, yung mga nagnegosyo sa loob at nagchichismisan at kung ano-ano pang ginagawa sa loob ng bahay panalangin o ng templo. At alam din natin na siya mismo ang nagsabi na ang
bahay panalangin o dalanginan ay dapat nirirespeto, dapat iginagalang, at dapat binibigyan ng pagpapahalaga. Kung mapapansin natin ang ebanghelyong ito sa ibang babasahin, mapapansin natin at makikita natin dito na yung bang kung papaano nagpapakitang tao lamang ang mga mangangaral, ang mga Pariseo nung panahon na yon. Subalit hindi talaga nakikita sa kanilang puso, sa kanilang isipan at hindi nadarama ang tunay na kalooban ng Ama sa kanila. Ang tunay na kalooban ng pagpapahayag, ng pagsasabuhay, ng batas, ng turo at aral ni Moises at ng mga sinaunang propeta. Kung kaya si Jesus ay galit na galit sa kanila sapagkat madalas niyang sinasabi na ang mga ito ay mapagpaimbabaw, mapagbalat kayo, ika nga. Kaibigan, ang mensahe ng Diyos sa pagkakataong ito sa buhay natin, mula nang tayo ay bininyagan at mula nang tayo ay namulat sa ating pananampalataya, madalas binabanggit ng mga kaparian, ng mga alagad ng simbahan o ng mga kasamahan natin sa simbahan. Madalas ay binabanggit ng lahat na ang katawan natin ay templo rin ng ating Panginoon. Ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating pagkatao ay yan ang bukas na patutuo kung saan pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kung kaya tayo rin ay katulad ng templo na pisikal o literal na sinasabi ng Panginoon na dapat na panatilihing banal, panatilihing malinis, panatilihing maayos. Tayo bilang templo ni Jesus ay inaanyayahan din ng Diyos na dapat na panatilihing banal, malinis ang ating pagkatao, ang ating kaluluwa, ang ating sarili. At ito rin ang ninanais niya na dapat mawala sa atin at alisin natin sa ating pagkatao. Ang sabihin natin na pag-ugali ng katulad ng pagkukunwari, ng pagmamalabis, ng pagmamayabang, ng pag-abuso sa kapangyarihan, at ng hindi pagiging maawain sa kapwa, at ng hindi pagiging mapagpakumbaba. Nais din ng ating Panginoon na alisin sa atin ang pag-abuso kapag tayo ay mayroong kapangyarihan at pagka tayo ay nasa taas o nasa posisyon, wala tayong ibang iniisip kundi ang sarili lamang natin. Ang templo ng ating Panginoon, katulad ng kanyang ginawa nung siya ay nabubuhay pa, ang kanyang paalisin at palayasin ang anuman na nagdudulot ng kasamaan sa templong iyon. Anuman na nagdudulot ng maling gawi at maling paniniwala ay hindi dapat mamalagi sa templo ng Diyos. Katulad rin sa ating buhay kabanalan, sa ating buhay Kristiyano, anuman ang nakakasira at anuman ang nakapagpapalayo sa ating Panginoon ay nais niyang alisin, ay nais niyang mawala at isa-isa nating bunutin ang ugat nito sa ating pagkatao upang tayo ay mamuhay ng maayos, mabuti at kasiyasiya sa ating Panginoon. Alam natin na hindi ganun kadali, alam natin na hindi ganun kahirap. Hindi ganun kadali at ito ay napakahirap. Subalit ang presensya ng Panginoon ay sobra-sobra na upang ito ay makayanan natin at ito ay ating malampasan. Kaya nga meron tayong mga sakramento, meron tayong mga turo at aral ng simbahan, meron tayong turo at aral ng Biblia at ang mga tradisyon upang mas mapanibago natin ang ating pagtugon sa ating Panginoon. Mapagpanibago natin ang ating pangunawa, ang ating pagkilala sa templo na ibinigay ng Diyos at inilaan ng Diyos sa atin upang kanyang panahananan, upang kanyang tirahan o kaya ay pamalagian, ika nga, sa buhay natin. Kaya lang kasi minsan nakakalimutan natin na ang buhay natin at ang ating ganda ng buhay na ating tinatamasa
ang kadalasan ang iniisip natin, ito ay atin. Kung ano man meron tayo ay ito ay atin lamang. Nawawala sa ating kamalayan na ang buhay na meron tayo at ang katawang ito na ating ginagamit saan naman tayo makarating o magpunta ay hindi atin. At ito ay galing at mula sa pagpapala ng Diyos. Nang dahil sa bautismo, nang dahil sa pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa ating lahat, ay mas lumalalim sa atin ang pananaw at pagkakaunawa na tayo rin ay templo ng Diyos. Tayo ay may obligasyon o responsibilidad. Mayroon tayong tungkulin na panatilihing banal, panatilihing malinis, panatilihing maayos at kasiyasiya sa harap ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang ating pagkatao, ang ating katawan, ang ating karakter at ang ating kaluluwa. Hindi natin ito pag-aari, hindi natin ito sabihin na ito ay akin o ito ay sa iyo lamang. Hindi ba natin napapansin pag dumating ang medyo mabigat na problema o suliranin sa ating buhay, mas madalas doon natin nakikita ang tao ay dumudulog sa Diyos. Ang tao ay lumalapit sa Panginoon. Ang tao ay nananalangin. Maaring siguro sa pagkakataong yon ay nararanasan niya na hindi niya nakaya ang lahat ng bagay na dumarating sa kanya kung kaya't siya ay tumatakbo at lumalapit sa Panginoon. Kaibigan, siguro mas maganda kung hindi lamang kapag tayo ay nangangailangan at kapag tayo ay nalulungkot at marami na tayong suliranin sa buhay, doon lang natin naaalala ang ating pagkatao at ang ating buhay ay templo ng Panginoon. Araw-araw sana maging ito man ay kasiyahan, kagandahan, biyaya, kaliwanagan ng bawat isa at masayang pagsasama at pamumuhay, araw-araw sana ay maramdaman natin na ang lahat ng ating tinatamasa, lalong-lalo na ang kabutihan, kagandahan, at kasiyasiya sa mata ng tao at ng Diyos, ito ay mula sa pagpapala ng Panginoon. Hindi ito gawa lang natin. Yes, it is true, tayo ang nagsisimula, tayo ang nagpapasinaya sa gawain, subalit ang biyaya at pagpapala, ang lakas at paggabay ng Banal na Espiritu Santo ang siyang nagiging daan upang mapagtagumpayan natin ang bawat bagay na ating inaasam. Sana ang paglilinis ng templo, ang ating sinasabi nating pakikiisa sa Diyos sa pamamagitan ng templo ng Panginoon sa ating puso ay hindi lamang nagaganap sa tuwing tayo ay may suliranin, sa tuwing tayo ay nakagawa ng pagkukulang at kasalanan, sa tuwing tayo ay nararamdaman nating napapagod na tayo. Sana po mga minamahal kong kaibigan, maging ito man ay kasiyahan, kagandahan, kabutihan ng loob at kagaanan ng sitwasyon, ay lagi tayong manatili na nakaangklas sa Panginoon upang mas patuloy at mapanatili natin ang kalinisan ng ating kalooban, ang kalinisan ng ating pagkatao, ng ating isipan at kaluluwa, sapagkat yan ay templo rin ng ating Panginoon. Lagi po sana nating titignan ng ating buhay, ang ating sarili, ang ating pagkatao, ay huwag at pilitin natin na huwag gamitin sa masama ang ating pagkatao, ang ating isipan, ang ating kakayahan, ang ating talino, ang ating galing na ibinigay ng Diyos upang mapalago ang templo dito sa ating pagkatao, ay huwag sana natin magamit sa pamamagitan ng pagmamalabis sa kapwa. Sa pamamagitan ng mga paghihiganti, halimbawa katulad ng mga ginagawa ng mga nasa politika, ng mga nasa mga iba't ibang kumpanya, pag hindi nila gusto ang trabaho ng kanilang kasama o kaya naman ay nahahaluan ng inggit at nahahaluan ng yabang, ay gumagawa sila ng paraan upang masira ang kanilang kapwa. Sana po Panginoon, sa ating lahat, hingi natin ang presensya lagi ng Panginoon na huwag tayong masadlak sa ganong tukso, sa ganong kapabayaan, sapagkat hindi natin nalilinis ang templo ng Diyos. Sa halip ito ay tayo pa mismo ang nagiging daan upang magdumi at dumihan
ang ating pagkatao, ang ating kaluluwa, ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Lagi po nating tatandaan, ang Diyos, ang ating Panginoon ay laging nagsasabi, ang kalinisan ng templo, ang maayos at mapayapang lugar at tahimik na lugar na kung saan ang tao ay nananalangin, yan dapat ay maging bahagdan upang ang lahat ay makita, maramdaman at makaugnay ang Panginoong sa bahay dalanginan na kaniyang itinayo para sa lahat. At katulad ng ating buhay, ng ating pagkatao, ang ating puso, ang ating kalooban, ang ating kaisipan, ang ating pag-uugali, ito dapat ay maging kasangkapan upang mas mapalawak, mapalinis, mapaayos, at maiugnay natin ng mas susto at mas malalim ang templo ng Diyos sa ating pagkatao upang tayo ay nananatiling nakaugnay sa Kanya, nakaugnay sa Panginoon. Tayong lahat ay may responsibilidad, tayong lahat ay may tungkulin na pawiin, alisin ang dumi, alisin ang bahid ng mga pagkakasala na siyang tumatabong at sasabihin natin lumalambong sa ating buhay na kaloob. Alisin natin ang mga bahid, pagkakasala, ang pagmamataas, pagmamagaling, pagmamalabis, pag-aabuso ng kapangyarihan at pag-aabuso ng pagkamal ng yaman dito sa mundo. Alisin natin ito unti-unti upang hindi na natatabunan ang kalinisan at kalooban ng templo ng Diyos na ibinibigay sa atin araw-araw. Lagi natin itong tatandaan, as long as we live, sabi nga, we are the living temple of our Lord. We are the living temple of the Holy Spirit. So that if we allow ourselves, our hearts, our minds, and our thoughts, and our soul to be rooted in the goodness of God, then we can keep our temple clean so that our Lord Jesus will dwell in us every day. Lagi natin itong iisipin, lagi natin itong pagsisikapan na mapabuti, maisaayos natin ang templo na ibinigay ng Diyos sa atin upang lagi tayong nakaugnay at nakaangkla sa Kanya. At tayo ay dapat na pagmumulan ng kabutihan katulad ng templo na iginagalang ng ating Panginoong Diyos, kung saan naririto ang lugar upang ang tao ay makiugnay sa kanyang Ama. Ito rin dapat ang maging templo na katulad na meron tayo na talaga namang minamahal, iginagalang ng Diyos at patuloy na iniugnay ng Diyos ang kanyang sarili sa atin sapagkat tayo ay nagpupumilit nating ayusin, baguhin, linisin ang templo na ibinigay ng Diyos sa ating lahat. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Basbasan mo kaming lahat. Patuloy mong ipadala ang iyong banal na Espiritu upang manahan sa aming puso at nawa ay patuloy namin at pagsikapan naming linisin ang templo na ibinigay mo sa amin, Panginoon, ang templo ng aming pagkatao, ng aming kaluluwa, ng aming isipan, ang templo ng aming puso na kung saan ikaw ay nananahan. Patuloy po naming pagsikapan, Panginoon, nalinisin to at kami ay alisin at malayo kami sa bahid pagkakasala upang mapanatili namin ang presensya mo sa amin. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kaibigan, ang pag-ibig ng Diyos ay laging nariyan sa tabi mo. Ang kanyang pagpapala, ang kanyang biyaya, kailanman ay hindi umaalis
Hindi ka niya iniiwan, hindi ka niya binibitawan, at hindi ito naglalaho, at hindi nababawasan. Ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal niya, ang kanyang pagpapala ay laging nariyan sa tabi mo, sa harap mo, at sa puso mo. Manampalataya ka lamang, kaibigan. Pagpalain ka. Mangyayari sa isip mo ang siyang tanging asap, walang katumbas dito sa sanlibutan. Pupurihin ka at pasasalamatan, bitig ng puso na nagsusumako.